So, yan na yung login information. Lapit lang natin. Yan, kita nyo naman siguro. Ayan. So, pag ganyan, hanapin lang natin yung tawag dito. Dito tayo kay sa security network. And then, dito tayo. Ito nyo naman. Ayan. Sky 2.4 GHz. Click natin yan. And then, pag-click natin, punta tayo dito kay SSID settings. Ayan. So, dito, SSD name maglalagay tayo. Depende sa inyo kung anong gugustuhin yung name. So, sa akin lang example is lalagay natin yung gusto kong ilagay. So, delete na natin to yung dati. So, naka-caps lock lang natin. Puro so, capital letter. There's Wi-Fi. Ayan. So, ganyan. Press Wi-Fi. Then, click to submit. Ayan, scroll down natin. Ayan. Wala na kayo kung papaguhin dito. Side, ayan. Tapos ito, click to submit lang natin. Submit. Then, dito na tayo. Sunod na tayo sa security. Security. Ayan, click natin tong security. Ayan. Then, pag-click natin ng security is hanapin natin yung ito. Nasa security na tayo. Then, itong WPA2 PSK, need natin yan baguhin. Babaguhin lang natin to. Gagawin natin dito is open system. Kasi nga, as for API or access point, yan yung gagawin natin. Gagamitin natin open system. Then, scroll down. Click natin to submit. Need natin to i-submit para ma-change natin or ma-save natin yung open system. Submit lang natin. Click natin to. Ayan. Then, okay na. At, punta naman tayo dito kay, ayan, kita nyo to, yung WLAN radio 5G o radio 5 GHz. Click natin yan. Then, SSID, punta naman tayo dito sa SSID. Pag-click natin nun. SSID, so sana nasundan nyo. Babaguhin natin ulit yung SSID name. So, ayan, SSID name. Then, delete lang natin dati. Kasi naka-default yan, yung dating default na name niya. Then, kailangan same ng kanina dito sa 2.4 GHz yung name natin dito magkatugma. So, capital letter, peso, Wi-Fi. Ayan. Then, wala na din kayong babaguhin dito kung nalagay na natin yung parehas ng kanina sa 2.4 GHz is same lang dito kay 5 GHz. So, scroll down. Click to submit. Ayan. Click to submit lang natin. Then, hanapin natin yung last but not the least. Yung hanapin natin ito. Kita nyo to? Yung LAN. LAN. Yung may plus sign. LAN. Click natin to. Ayan. Itong DHCP server, kailangan yung i-uncheck yan. Kasi sa akin uncheck na. Pero, kailangan natin i-uncheck yan. Uncheck lang natin para maging open source natin
itong asa API, kaya nga disable natin ito. Ayan, disable natin tong DHCP server. I-uncheck lang natin yan. Wala na kayong ibang babaguhin dyan. Then click to submit. Click to submit lang natin, guys. Ayan, kita nyo itong submit. Pag na-uncheck nyo na to, kasi sa default naka-check yan, so i-uncheck nyo. So wala kayong ibang babaguhin dyan. Then click to submit lang natin to, guys. Ayan, submit. Then wala nang iba. Yun lang, ganun lang kadali yung pag-configure ng asa API or access point gamit ang kung gagamitin nyo sa Peso Wi-Fi. Then pwede na natin i-reboot yung system or i-restart. Ayan, pwede natin i-restart yung system. Titignan ulit natin mamaya kung na-save pa yung ginawa natin or yung configure natin sa access point, kung nabago na ba. So titignan natin. So restart lang natin yung modem. So automatic magdi-disconnect yan. O dito naman pwede nyo so meron ditong isa mahirapan tayo. Dito naman yung restart eh. So system, ayan, application. So dito na tayo mag-restart para mas madali. Dito na tayo mag-restart sa so wala na kayong bastang ibang babaguhin dyan, guys. Ayan, dito na tayo mag-restart sa modem. Then balik natin. Tignan natin kung nabago na ba yung tawag dito, yung kinonfigure natin. So cancel lang muna natin yan, refresh habang nag-reboot yung system natin. Yan, yung gamit lang natin i-use yung old modem o old router ng router ng Converge. Yung mga nauna tong router is disconnect na siya. So kung hindi nyo nagagamit, pwede nyo siyang gawing access point or yung API na tinatawag para magamit natin sa mga Peso Wi-Fi natin. So tingnan natin kung ayan. So login ulit tayo. So nakasave na yung login natin. Ulitin ko yung login username and password nito na ilalagay ko na lang sa description para hindi na kayo mahirapan. Yung default nito. So ayan, tignan natin yung network, device information, network. So ayan, then 2.4 gigahertz. So punta tayo sa SSID. Ayan na, nabago na kasi yan na yung panibago nating ginawa.